Greetings, traveler. Nice to meet you. Balita ko, aakyat ka ng bundok and naghahanap ka ng itinerary and naghahanap ka ng joiner tour. Nasasama ka na lang na stress-free. Well, you came to the right place. Let's get it on! Before we continue, gusto ko nga palang magbigay ng shoutout dun sa nag-invite sa akin. Shoutout to Rax. Kung hindi dahil sa'yo, hindi matutuloy itong video na to. Nagsimula talaga yung adventure sa pag-e-empake kasi 3 hours na lang, wala pa akong nagagawa. Anyway, back to the show. In this video, I will tell you lahat ng mga kailangan mong necessaryong malaman without too much spoilers. So, para sa joiner tour, average price na to is somewhere around 3,500 to 4,500. Depende kung sino yung travel coordinator. So this is a joiner tour, meaning meron nang nag-arrange ng transportation, food, and accommodation for me. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng transportation, food, and accommodation na yan? Let's find out. So sa transportation, you'll be moved with a van. May agreed pick-up point, may agreed drop-off point, and then may mga multiple bio break stopovers din syempre. Kasama yung pasalubong stopover. For the accommodation, there's the welcome dinner. There's also the pre-climb breakfast and then the pre-departure lunch. Madalas kasama na dito yung unlimited coffee, pero your mileage may vary. The check-in time, of course, is 3 p.m. in the afternoon, pero if you get there earlier, there's a huge possibility that they're going to let you stay and you'll be able to use the restroom and other facilities nung homestay na tutulugan nyo. About the coordination of local LGU fees, may mga pila na may skip kayo kapag sumali kayo sa joiner tour because somebody is going to arrange it for you. Kung nagtitipid ka sa social battery, sulit. Kasi yung pakikipag-usap, pagpila, and then pag-secure ng mga permit, ng mga pag-schedule ng seminar, and then pagkuha ng medical certificate is going to be arranged for you by the travel coordinator. Para sa mga introvert, syempre, hindi mo na kailangan makipag-usap. Kung extrovert ka naman, makakapag-hangout pa kayo ng tropa mo at saka makakapag-meet ka pa ng mga kasama mo sa joiner tour. Kapag mga ambivert naman, well, magagawa mo kahit anong gusto mo. At para sa mga pervert, para sa akin yung joiner tour sobrang sulit kasi nakatulog ako sa van. And finally, yung mga extra, kagaya ng bag tag ng certificate mo na pag-climb, makukuha mo after the event. So let's talk about the itinerary. 11:30 p.m. nag-meet na kami sa pick-up point sa Cubao. Basically, natulog lang ako the whole time. And then around 3 a.m., nagising na lang ako na tumigil na kami sa Pampanga. Quick snack lang ako, tsaka nag-bio break. So lagpas na kami ng Baguio. Tapos nagpalamig lang ng preno yung auto. Dito ko talaga naramdaman na papunta na ako sa bundok. Ang gaganda na ng mga tanawin. Wala na akong nakikitang mga kondo. Tsaka wala na akong nakikitang traffic. Ganda ng umaga. Kitang-kita mong sumisirit yung liwanag ng araw. Mga alas 8 ng umaga, nakarating na kami dun sa may DENR office. Meron dito ang karinderya. Pwede kayong kumain dun sa eatery. Feeling ko sikat na to kasi halos lahat ng mga dinadrop off dito pumupunta eh. Nandun din yung clinic and may convenience store din. So, bago kayo pumunta dun sa homestay nyo, I would recommend na mag-stock up kayo kung kulang kayo sa items. May binibenta silang mga Snickers, chocolates, other stuff. So, check it out. Support local tourism. Pagkatapos namin ma-secure yung medical certificate, binigay naman din sa travel coordinator. Sila na nag-arrange. Wala akong hinawakan na kahit anong dokumento para talaga akong maiyaya. Around 11 a.m., yung pila ng DNR sa seminar medyo mahaba, kaya 11 a.m. na kami nakapagsimula. It's going to take about 1 hour just to get the orientation. Pero essentially, only one message is clear. Respect the mountain. By 12 noon, nasa homestay na kami. And we spent our time hanging out here. Around 7 p.m., nag-dinner na kami. And by 10 p.m., lights out. Mga alauna ng umaga, gigisingin na kayo para maghanda na kayo para sa climb.
And ito na din yung opportunity nyo na mag-bio break ulit and kumain ng pre-climb breakfast. By 2 a.m., nag-mobilize na kami. Papunta na kami doon sa ranger station. This is the base camp. Just the last stop of civilization bago ka makarating sa actual mountain trekking. And then by 2:30, nagsimula na yung trekking. Nagsimula na talaga kami maglakad sa dilim. 4 a.m. ang dilim-dilim pa din. Pero sige, lakad pa din by this time. Dapat nakarating ka na sa may ranger station. 5:30 a.m., medyo malapit na yung sunrise. Lumiliwanag na yung paligid. Di ko alam kung aabot ako. Pero 5:30 na. This is the time check. By 6 a.m., nasa Sea of Clouds na kami. Ito yung ipinunta mo sa Mount Pulag to watch the sunrise above the clouds. Nakailang catch breath ako dun eh. Kinailangan ko eh. Kasi hinihingal ako. And nag-chill muna kami. We took some photos, told some stories bago kami nagsimula ng bumaba. Mararamdaman mo din talaga sa kutis mo yung init ng araw. So, it's going to be a good idea to bring sunscreen. By 11 a.m., nakababa na kami sa base camp. Tumambay muna kami dito. Hinintay namin yung ibang mga kasamahan namin. Almost 4 na oras kaming umakyat, tapos 4 na oras pababa. By 2 p.m., pack up, wrap up, shower, let's go. And then, ito na din, isa-serve yung pre-departure lunch. Siyempre, pakakainin muna kayo nila ng masarap na pagkain bago kayo nila paalisin. 6 p.m., lagpas Baguio na kami. Again, tulog na tulog pa din ako. Pero ito na yung pasalubong side trip namin. So, kung gusto mong mamili muna ng any Baguio local pasalubong, so this is the right time to do it. 7 p.m. Stop over muna kami sa Quick Eatery. Dito, hindi na covered nung joiner tour yung pagkain. So, kumain ka sa Carinderia kung anong gusto mo. I hope nagdala ka ng extra budget. And by 12 midnight, again, tulog na tulog pa din ako. Ito na yung drop-off. Bahay na. In that entire adventure, 2 beses ko lang kailangan makipag-interact sa hindi ko kasama sa tour. Pag-akyat mismo ng DNR office, kailangan kong makipag-interact sa Carinderia. Kasi pagdating mo ng DNR office, hindi kasama dun sa binayaran namin yung breakfast. We have to provide that for ourselves. And luckily, may dala naman kaming extra budget apart dun sa bayad sa tour. And number 2 is kailangan kong bumili ng dinner pagkalagpas namin ng Baguio. Pati pagpili ng pagkain minsan, nakakatamadan. Nangyayari ba sa'yo yun? Parang may tropa ka, pero anong kakainin natin? Saan tayo kakain? Hindi mo alam eh. Eto, at least, nandun ka na sa Carinderia. Pero yung choice ng pagpili ng pagkain, it's still very real. Kailangan mo pa din talagang pag-isipan kung ano yung kakainin mo. So, I hope you enjoy this video. I hope you reap the benefits of joining a tour. And I'll meet you guys next time. If you want a more detailed account of my personal adventure, kasama na dito lahat ng mga learnings ko, kasama na dito lahat ng mga naging mistake ko, pati yung preparation ko. I invite you to check out my other videos. If you have any questions, spoiler or non-spoiler, please leave it at the comments below. I will try to answer them all, and I will be taking donations in the form of subscribe to keep this channel up. Thank you so much for your time. I'll meet you next time.